just a manifestation, Mr. Chair. Mr. Chair, on October 18, the Quadcom sent an invitation to former President Rodrigo Duterte to attend the Quadcom meeting today. Former President Duterte's legal counsel told yesterday that the former president cannot attend the hearing today. Mr. Chair, the non-appearance of former President Rodrigo Duterte at the Quadcom hearing today is a clear manifestation of his disregard for truth, justice, and accountability. By refusing to participate, the former president is hindering the people's right to know and denying them the opportunity to seek justice for the crimes caused by the war on drugs during his term. Libo-libo pong buhay ang ninakaw ng Duterte administration dahil sa kanyang peke at madugong giyera kontra droga. Kailangan niyang harapin ang mamamayang Pilipino na matagal nang humihingi ng hustisya. Hindi pwedeng sabihin na short notice at masama ang pakiramdam at kailangan ng pahinga. Ang mga pamilya nga ng mga biktima, kahit matanda na, andyan po si Tatay Baylon, pumunta rito para makapagpahayag ng kanilang saloobin. So Mr. Chair, takot ba siya na harapin ng taong bayan? Yun lang po ang manifestasyon ko. You are recognized for your manifestation. Thank you, Mr. Chair. So ang kinatawang ito po ay lubos na nababahala at dismayado sa hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng ating Plano kasi nilang ipa-contempt eh. Parang naggagayahan lang ang mag-amang Duterte. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho. At ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Kaya I move na kapag hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte susunod na hearing ay isight na siya in contempt or ano man yung rules natin. Of contempt na daw kung ano daw yung rules Kundi nila. ito po ay isang malaking insulto sa mga pamilya. Diyan po yung pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs na nandito po sa atin. Sa kanyang pagtanggi ay nagpapakita lamang ng kawalan ng respeto sa proseso ng investigasyon at sa pagharap sa katotohanan. Mr. Chair, ang mga aligasyon laban sa kanya ay napakaseryoso. Mula sa mga pagpatay sa mga sibilyan, sospek at may hirap, maging sa mga Chinese drug convicts hanggang sa pagkamatay ni Mayor Rolando Espinosa. Hindi ito mga bagay na dapat ipagwalang bahala o iwasan. Kung totoong walang itinatago si dating Pangulong Duterte, bakit hindi niya harapin ang mga tanong natin dito sa committee? Bakit kailangan pang magtago sa likod ng mga dahilan tulad ng health issues at short notice? Mr. Chair, hinihiling ko sa committee na gawin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa susunod na hearing kung patuloy siyang magtatago at dapat natin sa alang-alang ang paggamit ng ating kapangyarihan para i-cite siya in contempt. Ang bayan ay nangangailangan ng katotohanan at justisya, hindi tayo dapat magpatinag sa mga taktika ng pag-iwas at pagtatago. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Caso. The last